Mahigpit ang kapit ni Liana Santos sa manibela. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti sa diin. Bawat pag-ikot ng gulong sa madulas at paakyat na kalsada ng San Mateo ay tila isang dasal na sanay makarating na siya ng ligtas sa kanilang munting bahay. Gabi na at ang malakas na buhos ng ulan ay ginagawang isang itim na salamin ng kalsada. Nilalamon ang anumang liwanag mula sa luma niyang sasakyan. Sa radyo, isang malungkot na kanta ang tumutugtog, ngunit hindi niya ito naririnig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga alaala na pilit niyang tinatakasan sa tuwing sasapit ang dilim. Wala kang kwenta. Kahit kailan, wala kang silbi. Ang boses ng kanyang dating asawa, si David, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lakas ng kulog sa labas. Napapikit siya ng mariin, isang imahe ng nabasag na plato sa sahig at ang anino nito sa dingding ang biglang sumagi sa kanyang isip. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay tila sariwa pa rin, lalo na sa mga gabing mag-isa siyang umuuwi. Para sa anak niya si Maya, para sa kanilang kinabukasan. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili para magpatuloy. Bigla siyang napapreno. Sa gitna ng kalsada, sa abot ng kanyang headlight, may isang figurang nakatayo, nakaputi. Mahaba ang buhok na basang-basa ng ulan at nakatakip sa mukha nito. Nanigas si Liliana sa kanyang kinauupuan, ang lahat ng kwentong kababalaghan na narinig niya tungkol sa paanan ng Sierra Madre ay sabay-sabay na nagbalik. Multo? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang batok. Ang unang bumulong sa kanyang isip ay ang tumakbo. Paandarin ng sasakyan, lampasan ito, at wag nang lilingon pa. Ngunit habang nakatitig siya, may napansin siyang kakaiba. Ang figura ay hindi gumagalaw, ngunit tila bahagyang umuugoy, na para bang dinuduyan ng malakas na hangin. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang high beam. At doon, ang takot niya ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Pagkabigla. Hindi ito isang multo. Ito ay isang matandang babae at hindi siya basta nakatayo. Siya ay nakatali. Ang kanyang mga payat na braso ay nakagapos sa isang malaking puno ng akasya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang puting bestida ay marumi na sa putik at ang ulo niya ay nakayuko na tila wala ng lakas. Bumilis ang paghinga ni Liana. Ito ay isang bangungot, isang eksena mula sa isang pelikula na hindi niya kailanman gugustuhing mapanood. Ang utak niya ay sumisigaw. Umalis ka na, Liana. Baka may nagmamasid. Baka pain lang yan. Umuwi ka sa anak mo. Pero ang kanyang mga mata ay nanatili sa anyo ng matanda. Paano kung ina niya iyon? O ang lola niya? Paano kung walang ibang dadaan sa kalsadang ito hanggang bukas ng umaga? Nanginginig ang mga kamay, pinatay niya ang makina ng sasakyan. Kinuha niya ang payong sa passenger seat at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bawat patak ng ulan na tumatama, sa payong ay parang dagundong sa kanyang tainga. Lola, ayos lang po ba kayo? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig, walang sagot. Nang makalapit siya, mas nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan nito. May mga galos sa braso ng matanda kung saan humihigpit ang lubid. Ang kanyang mga labi ay nangingitim sa ginaw. Dahan-dahan, itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Ang mga mata nito, puno ng takot at pagkalito, ay tumitig sa kanya. Titulong! Halos pabulong na sabi nito. Ang salitang iyon ay sapat na para burahin ang lahat ng pag-aalinlangan ni Liana. Walang pakialam kung may panganib. Mabilis niyang ibinaba ang payong at sinubukang kalagin ang buhol ng lubid. Mahigpit ito at basa, dumudulas sa kanyang mga daliri. Sa wakas, matapos ang ilang sandali ng pagpupumiglas, nakalas niya ang gapos. Ang matanda ay nanghihinang bumagsak sa kanyang mga braso. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, inalalaya ni Liana
Ang matanda papasok sa kanyang kotse. Binalot niya ito ng isang lumang kumot na laging nasa likod ng sasakyan. Habang nagmamaneho siya papunta sa pinakamalapit na ospital, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng matanda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya hinawakan na lamang niya ang malamig nitong kamay. Sa emergency room, ang mga nurse ay mabilis na kumilos. Habang kinukuha ang impormasyon mula kay Liana, isang pitaka ang nakita sa bulsa ng bestida ng matanda. Flora Reyes ang pangalan nito. Makalipas ang halos 1 oras, 2 tao ang nagmamadaling pumasok sa waiting area. Isang lalaking nasa edad 40, matipuno, nakasuot ng mamahaling polo shirt, at isang babaeng mukhang mas bata, nakayuko, at tila takot. Agad silang nilapitan ng doktor. "Kayo po ba ang pamilya ni Mrs. Flora Reyes?" "Ako po ang anak niya, si Benito," sagot ng lalaki. Ang boses ay kalmado at kontrolado. "Ito naman ang kapatid ko, si Clarissa. Ano po ang nangyari sa mommy?" Nang ituro ng Dr. Siliana, lumapit si Benito sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang halo ng pag-aalala at pasasalamat. "Miss, maraming salamat sa pagtulong mo sa mommy namin. Ako si Benito Reyes. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung hindi mo siya nakita." "Walang anuman po," sagot ni Liana. "Natagpuan ko lang po siya sa daan. Nakatali po siya sa puno." Sa pagbanggit ng salitang nakatali, nakita ni Liana ang isang mabilis na pagbabago sa mga mata ni Benito. Isang kislap na hindi niya mawari. Bago ito napalitan muli ng kalmadong ekspresyon. Tumawa si Benito ng bahagya, isang tawang pilit. "Naku, ang mami talaga. May pagkamalimutin na kasi. Minsan, gumagawa siya ng mga bagay na hindi niya namamalayan. Siguro ay naglaro lang siya at hindi na niya matanggal ang tali. Pasensya ka na sa abala." Napakunot ang noo ni Liana. Pagkalimot, ang mga marka ng lubid sa braso ng matanda ay malalim at mukhang masakit, at ang takot sa mga mata nito, hindi iyon gawa-gawa lamang. "Sige miss, kami na ang bahala rito. Muli, maraming salamat," sabi ni Benito, na para bang gusto na siyang paalisin. Tumango na lamang si Liana. Siguro ay tama si Benito. Siguro ay nag-aalala lang siya ng sobra. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang mga nurse na inililipat si Aling Flora sa isang pribadong silid. Nang mapadaan ng stretcher sa kinatatayuan ni Benito, biglang iminulat ni Aling Flora ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin ni Liana, at sa isang iglap, iniangat ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Liana. Hindi ito isang hawak ng pasasalamat. Ito ay isang hawak ng desperasyon. Ang mga mata ni Aling Flora, na ngayon ay gising na gising, ay punong-puno ng hindi maipaliwanag na takot. At ang takot na yon ay hindi nakatutok sa kung anong nangyari sa kanya sa daan. Ito ay nakatutok ng may matinding pangingilabot diretso sa kanyang sariling anak na si Benito. Ang amoy ng lumang papel at matapang na kape ang bumalot sa maliit na opisina ni Mateo Cruz. Nag-iisa siyang ilaw sa madilim na pasilyo ng gusali, isang kuwago sa gitna ng gabi na hinuhukay ang mga katotohanang pilit ibinabaon ng iba. Ang mga dingding ay napupuno ng mga clippings ng dyaryo, mga litrato at mga pulang sinulid na nag-uugnay ng isang kaso sa isa pa, mga multo ng mga istoryang hindi niya natapos, mga hustisyang hindi niya naibigay. Isang partikular na kaso ang laging binabalikan ng kanyang tingin, ang larawan ng isang ngumingiting dalagita, nawawala, na idineklarang runaway ng pulisya kahit na may mga ebidensyang nagsasabing hindi. Iyon ang kanyang pinakamalaking kabiguan, ang apoy na nagpapanatili sa kanya sa pagiging isang independent journalist, malayo sa mga editor na mas pinipili ang ligtas na balita kaysa sa mapanganib na katotohanan.
Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang espesyal na ringtone para sa kanyang kontak sa presinto. Cruz, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos. Mateo, si Ramos to, sabi ng boses sa kabilang linya. May nakuha lang kaming report. May isang matanda, si Flora Reyes, mayaman, natagpuang nakatali daw sa puno sa may paanan ng Sierra Madre. Dinala sa San Mateo General. Agad na naging alerto si Mateo. Nakatali. Anong sabi ng pamilya? Sabi ng anak, nag-attempt daw mag-suicide. May pagkaulyanin na daw kasi. Sagot ni Ramos, halatang walang interes. Case closed na siguro to para sa amin. Pero naisip kita, alam mo na, baka type mo ang mga ganitong drama. Pagkababa ng telepono, napahinto si Mateo. Attempted suicide. Sa pamamagitan ng pagtali sa sarili sa isang puno? Sa gitna ng malakas na ulan? Ang kwento ay hindi magkakatugma. May mali. Isang malaking kamalian. Mabilis niyang kinuha ang kanyang jacket at press-eyed. Ang multo ng dalagitang nawawala ay tila tumititig sa kanya. Nagpapaalala kung anong nangyayari kapag ang mga maling kwento ay pinapabayaan na lang. Sa ospital, ang hangin ay amoy antiseptic at pag-aalala. Natagpuan niya si Benito Reyes, nakausap ang isang doktor sa labas ng isang private room. Sa unang tingin, mukha itong isang perpektong anak, guwapo, bihis na bihis at may aura ng kapangyarihan. Mr. Reyes? Magalang na tanong ni Mateo. Inilahad ang kanyang ID. Mateo Cruz po, isang journalist. Narinig ko po ang nangyari sa inyong ina. Maaari po ba kayong magbigay ng kaunting pahayag? Ang ngiti ni Benito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa iyong pag-aalala, Mr. Cruz, pero ito ay isang pribadong usapin ng pamilya. Naiintindihan ko po, giit ni Mateo. Pero ang mga report po ay nagsasabing natagpuan siyang nakatali. Hindi po ba't kahina-hinala iyon? Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Benito bago ito muling ngumiti. Ang mami ay may demensya. Marami na siyang nagagawang bagay na mahirap ipaliwanag. Ang mahalaga ay ligtas na siya ngayon. Kung maaari sana, gusto naming bigyan siya ng kapayapaan. Bawat salita ni Benito ay pulido. Bawat galaw ay kalmado. Epektibo niyang isinara ang lahat ng pinto. Para sa mga tanong ni Mateo, pinalabas siyang isang tsismosong nanghihimasok sa pagdadalamhati ng isang pamilya. Walang nagawa si Mateo kundi ang umatras, ngunit habang papalayo, mas lalo lamang tumindi ang kanyang kutob. Ang maskara ni Benito ay masyadong perpekto. Kinabukasan, sa pag-asang makahanap ng ibang anggulo, nagtungo si Mateo sa Kape ni Celeste, isang maliit na coffee shop na kilala sa bayan. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang babaeng nakatulala sa kanyang tasa ng kape. Pamilyar ang mukha nito mula sa kuha ng CCTV sa ospital na ipinakita sa kanya ng kanyang contact. Ito ang babaeng nakahanap kay Aling Flora. Nakaupo sa tapat nito ang may-ari ng kafe, si Celeste. Hindi ko maintindihan, Celeste, narinig ni Mateo na sabi ng babae si Liana. Yung paraan ng paghawak niya sa kamay ko at yung tingin niya sa anak niya, hindi yun tingin ng isang nalilitong ina. Iyon ay tingin ng isang taong takot na takot. Baka naman nabigla ka lang, Liana, sagot ni Celeste. Delikado ang ginawa mo. Paano kung may masamang loob pala doon? Isipin mo si Maya. Kaya nga, sabi ni Liana, pero paano ko naman iiwan na lang yung matanda doon? Ito na ang pagkakataon ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang mesa. Excuse me, Miss Santos? Nagulat si Liana at napatingin sa kanya. Ang mga mata ay agad nagpakita ng pag-iingat. Kilala niyo po ako? Ako si Mateo Cruz. Inilahad niya muli ang kanyang ID. Journalist po ako. Narinig ko ang usapan ninyo. Ako rin po ay nag-iimbestiga sa kaso ni Mrs. Mas Reyes. Agad na umiling si Liana. Hinawakan ang kanyang bag. Pasensya na.
pero ayoko pong masangkot. May anak po ako. Ang takot sa boses niya ay totoo at malalim. Sandali lang, pakiusap ni Mateo. Siniguro na ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi kita pipilitin, pero gusto ko lang itanong, naniwala ka ba talaga sa sinabi ng anak niya na naglalaro lang ang kanyang ina? Natigilan si Liana. Ang mga salita ni Mateo ay ang mismong tanong na bumabagabag sa kanya buong gabi. Sabi mo nakita mo ang takot sa mga mata niya. Pagpapatuloy ni Mateo, ang isang reporter ay dapat magtiwala sa ebidensya, pero ang isang tao dapat magtiwala sa nararamdaman niya. Ang sabi ng ebidensya at ng nararamdaman ko, may mali sa kwentong ito. At base sa nakikita ko sa'yo, ganoon din ang nararamdaman mo. Hindi nakasagot si Liana. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Mateo. Hindi ito tulad ng ibang reporter na uhaw sa iskandalo. Ayokong pilitin ka, sabi ni Mateo. Inilapag ang kanyang calling card sa mesa. Pero kung may maaalala ka, o kung gusto mo lang ng kausap tungkol dito, tawagan mo ako. Minsan, ang pananahimik ay mas mapanganib kaysa sa pagsasalita. Tumayo si Mateo at naglakad paalis. Iniwan si Liana na nakatitig sa maliit na piraso ng karton. Pinulot niya ito. Ang isip ay nagtatalo. Tama si Celeste, delikado ito. Pero tama rin si Mateo. Ang mga mata ni Aling Flora, hindi siya maaaring magkamali. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Maya, pinagmasdan ni Liana ang calling card. Nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para palamigin ang dugo sa kanyang mga ugat at maghatid ng yelo sa kanyang puso. Huwag kang makialam sa hindi mo problema. Isipin mo ang anak mo. Walang tulog na idinilat ni Liana ang kanyang mga mata. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Magdamag siyang hindi mapakali. Yakap-yakap ang kanyang natutulog na anak na si Maya, na para bang sa higpit ng kanyang yakap ay mapoprotektahan niya ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ang text message ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang mga salita ay naging isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Huwag kang makialam. Isipin mo ang anak mo. Hindi ito basta isang banta. Ito ay isang paalala. Isang paalala sa nakaraan. Sa mga gabing nagtatago sila ni Maya sa kwarto, pinakikinggan ang mga sigaw at kalabog na ginagawa ni David sa sala. Alam ng kung sino mang nagpadala ng mensahe kung saan siya tatamaan. Alam nito ang kanyang pinakamalaking kahinaan at ang kanyang pinakamalaking lakas, si Maya. Bumangon siya nang walang ingay. Maingat na sinilip ang labas ng bintana, hinahanap ang anumang kahina-hinalang anino sa dilim. Sinigurado niyang nakadouble lock ang pinto. Ang dating pakiramdam ng pagiging isang bihag sa sarili niyang pamamahay ay muling bumabalik. At kinasuklaman niya ito. Kinabukasan sa bake shop, halata ni Celeste ang pamumutla at madilim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Liana. Bes, anong nangyari sa'yo? Mukha kang nakakita ng multo. Bungad ni Celeste habang naglalapag ng mainit na pandesal sa tray. Walang imik na ipinakita ni Liana ang kanyang telepono. Nanlaki ang mga mata ni Celeste nang mabasa ang text. Diyos ko, Liana, sinabi ko na sa'yo, delikado yan. Bulalas ni Celeste, hininaan ng boses nang may pumasok na customer. I-report mo na yan sa pulis. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liana. Pulis? Celeste, pulis ang dating asawa ko. Alam mo kung anong nangyari noong humingi ako ng tulong sa kanila. Pinaniwalaan nila ang kasinungalingan niya. Paano kung may koneksyon pa rin siya? Paano kung konektado siya? Kay Benito? Natigilan si Celeste. Naintindihan niya ang takot ng kaibigan,
Ano nang plano mo ngayon? Titigil ka na ba? Sumandal si Liana sa pader, ang amoy ng bagong lutong tinapay ay tila hindi niya malanghap. Tumingin siya sa isang maliit na picture frame sa counter. Isang larawan ni Maya na nakangiti. Nawawala ang dalawang ngipin sa harap. Gusto kong tumigil, Celeste. Gustong gusto ko. Gusto ko lang ng payapang buhay para sa amin ni Maya. Pero naalala niya ang desperadong paghawak ni Aling Flora, ang takot sa mga mata nito. Pero paano kung may isang inang nanganganib talaga ang buhay at ako lang ang may kakayahang tumulong? Paano ako matutulog sa gabi kung tatalikuran ko siya? Bumuntong hininga si Celeste at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Ano man ang desisyon mo, nandito lang ako. Pero mag-iingat ka, Liana. Please lang. Nang hapong yon, nag-text si Mateo. Humihiling na magkita sila. Sinabi ni Liana na sa coffee shop na lang ni Celeste. Sa isang sulok na hindi gaanong kita ng mga tao, inilahad ni Mateo ang isang brown envelope sa mesa. Ano to? Tanong ni Liana. Ang kaba ay muling kumakalat sa kanyang dibdib. Mga rason kung bakit dapat kang matakot. Seryosong sabi ni Mateo. At mga rason kung bakit hindi ka dapat tumigil. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Liana ang envelope. Ang unang papel ay isang listahan ng mga utang. Malalaking halaga. Mula sa mga kasino at mga kilalang loan shark, lahat ay nakapangalan kay Benito Reyes. Ang kabuuang halaga ay sapat na para bumili ng ilang bahay. Ang pangalawang dokumento ay mas nakakagimbal. Isang kopya ng declaration page ng isang life insurance policy. Ang pangalan ng insured, Flora Reyes. Ang halaga, 50 milyong piso. Ang sole beneficiary, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Benito Reyes. Napatakip si Liana sa kanyang bibig. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Hindi ito tungkol sa pagkalimot. Hindi ito tungkol sa paglalaro. Ito ay tungkol sa pera. Sa napakalaking halaga ng pera. Sinadya niya yon, Liana. Sabi ni Mateo, ang boses ay mababa at mariin. Ang pagtali sa kanya sa puno, hindi iyon para patayin siya agad. Para iyon palabasin na nag-attempt siyang mag-suicide o namatay dahil sa exposure para malinis ang pagkuha niya sa insurance. Isang alon ng galit ang pumalit sa takot ni Liana. Ang galit para kay Benito, ang awa para kay Aling Flora, ang determinasyon. Tumingin siya kay Mateo. Kaya niya ako pinadalhan ng text. Alam niyang ako ang nakakita. Ako ang pwedeng sumira sa kwento niya. Tumango si Mateo. Eksakto. At gagawin niya ang lahat para patahimikin ka. Katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitimbang ni Liana ang lahat. Sa isang banda, ang kaligtasan ni Maya. Sa kabilang banda, ang buhay ng isang babaeng walang kalaban-laban at ang kasuklam-suklam na krimen na nagbabalat kayo. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinitigan muli ang larawan ni Maya. Anong klaseng mundo ang iiwan niya para sa kanyang anak kung hahayaan niyang manalo ang mga taong tulad ni Benito? Anong aral ang ituturo niya kay Maya tungkol sa pagtulong sa kapwa kung siya mismo ay tatalikod dahil sa takot? Ang pagprotekta sa kanyang anak ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa panganib. Ito rin ay tungkol sa pagtayo para sa tama. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. Itinabi niya ang telepono at tumingin ng diretso kay Mateo. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pag-aalinlangan ay ngayon ay nagliliyab sa isang bagong tapang. Sige, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Mateo mula sa calling card para i-save ito. Tutulungan kita. Sa kabilang linya, sumagot si Mateo. Liana? Mateo, sabi niya habang pinapanood ang pangalan nito na lumabas sa kanyang screen. Ako to. Sinasabi ko lang na kasama mo ako sa laban na to.
Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, napatingin siya sa labas ng salaming bintana ng bake shop. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno ng nara, isang pamilyar na sasakyan ang nakaparada. Isang makintab na itim na SUV. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sa loob ng sasakyan, kahit madilim ang salamin, naaaninag niya ang isang anino sa driver's seat. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang. Diretso sa kanya. Diretso sa bake shop niya. Si Benito. Ang pagpapakita ni Benito ay hindi isang pagkakataon lamang. Ito ay isang malinaw na mensahe. Isang tahimik na pagpapahayag ng kapangyarihan. Nakikita kita. Alam ko ang bawat galaw mo. Mula ng araw na yon, ang mundo ni Liana ay tila lumiliit. Ang dating payapang lakad pauwi mula sa bake shop ay naging isang karera na puno ng kaba. Ang bawat anino sa eskinita ay tila may buhay. Ang bawat ugong ng sasakyan sa likod niya ay tila isang banta. Madalas, kapag sumisilip siya sa bintana ng kanyang bahay sa hating gabi, may nakikita siyang isang lalaking nakatayo sa kanto, naninigarilyo sa dilim, palaging nakatingin sa direksyon ng kanyang bahay. Hindi niya ito kilala, ngunit alam niya sa kanyang puso kung sino ang nagpadala nito. Ang takot ay naging parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, ngunit kasabay nito ay ang isang matigas na determinasyon. Hindi siya papatinag. Isang umaga, habang naghahanda siya para buksan ang bake shop, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng gas. Nagmula ito sa kusina. Sa tabi ng oven, ang tubo ng gasul ay bahagyang nakabukas, sapat lang para maglabas ng mapanganib na singaw sa loob ng ilang oras. Kung sinindihan niya ang ilaw ng hindi muna nagbubukas ng bintana, kung hindi naging matalas ang kanyang pangamoy. Napahawak si Liana sa counter para suportahan ang kanyang nanginginig na mga tuhod. Nang dumating si Mateo, matapos niyang tawagan ito, sa sobrang takot, seryoso ang mukha nitong sinuri ang sitwasyon. Hindi ito aksidente, Liana, sabi ni Mateo. Itinuturo ang marka ng gasgas sa balbula. Pinilit itong buksan. Ito ay isang mas malakas na babala. Napaupo si Liana sa isang silya. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Gusto na niya tayong saktan, Mateo. Paano kung isunod niya si Maya? Lumuhod si Mateo sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala na higit pa sa isang simpleng partnership sa pag-iimbestiga. Hindi ko hahayaang mangyari yon, sabi niya. Ang boses ay matatag. Simula ngayon, ako na ang maghahatid sundo sa inyo ni Maya. Doblehin natin ang pag-iingat, pero hindi tayo pwedeng huminto. Ang paggawa niya nito ay nangangahulugang natatakot na siya. Malapit na tayo. Ang presensya ni Mateo ay nagbigay kay Liana ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa isang lalaki. Dahil sa tumitinding na panganib, napagdesisyonan nilang kailangan nilang hanapin ang pinakamahinang kawing sa pamilya Reyes, si Clarissa. Kung si Benito ang pader, si Clarissa marahil ang siwang na maaari nilang pasukin. Linggo ng umaga, alam ni Liana mula sa social media na regular na nagsisimba si Clarissa sa St. Joseph Parish, mag-isa. Ito na ang kanyang pagkakataon. Isinama niya si Maya para magmukha silang ordinaryong mag-ina lang na magsisimba. Sa loob ng simbahan, nakita niya si Clarissa sa isang upuan sa harap. Nakaluhod ito. Ang mga balikat ay bahagyang nanginginig, taimtim na nagdarasal, o marahil ay umiiyak. Matapos ang misa, hinintay ni Liana na lumabas ito sa patio ng simbahan. Miss Reyes? Clarissa? Mahinang tawag ni Liana. Ngumiti ng pinakamainit na kaya niya. Lumingon si Clarissa at sa isang iglap, ang debosyon sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at takot. Agad siyang lumingon sa paligid na para bang naghahanap ng mga matang nakamasid. Anong kailangan mo? Nauutal niyang tanong. Gusto ko lang sanang kamustahin ang mami mo, malumanay na sabi ni Liana.
Sana ay bumubuti na ang kanyang kalagayan. Maayos na siya. Salamat sa pag-aalala. Mabilis na sagot ni Clarissa. Nagsimula ng maglakad palayo. Sandali lang, habol ni Liana. Alam kong natatakot ka, pero ang mami mo, kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng katotohanan. Biglang huminto si Clarissa. Humarap siya kay Liana. Ang mga mata ay nanlilisik sa isang halo ng galit at desperasyon. Wala kang alam sa pamilya namin. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan namin. Lubayan mo na kami. Bago pa man makasagot si Liana, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng simbahan. Ang bintana sa passenger side ay dahan-dahang bumaba at sa loob ay nakatingin si Benito. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Clarissa. Walang paalam. Halos takbuhin na niya ang distansya papunta sa sasakyan, pumasok sa loob, at mabilis itong humarurot palayo. Naiwan si Liana na nakatayo doon, yakap si Maya, ang puso ay kumakabog. Nabigo siya. Ngunit sa maikling sandaling iyon, sa mga mata ni Clarissa, may nakita siyang higit pa sa takot. Nakita niya ang pagkakasala, ang paghihirap, ang isang taong gustong kumawala, ngunit hindi alam kung paano. Gabi na nang bumalik si Mateo sa bake shop, matapos ihatid si Liana at Maya. Dala niya ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Nakaupo sila sa katahimikan, pinoproseso ang mga nangyari sa buong araw. Hindi siya masama, biglang sabi ni Liana. Si Clarissa, takot lang siya. Ang takot ay kayang magtulak sa isang tao para gumawa ng masama, sagot ni Mateo, ngunit may pag-unawa sa kanyang boses. Salamat, Mateo, sabi ni Liana, tumitingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Sa lahat. Trabaho ko lang to, sabi niya, ngunit ang paraan ng pagtingin niya kay Liana ay nagsasabing hindi lang iyon. At saka, ayokong may mangyaring masama sa inyo. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bake shop, sa gitna ng panganib na bumabalot sa kanila, isang maliit na koneksyon ang nabuo. Isang pag-unawa, isang pakiramdam na sa kabila ng lahat, hindi sila nag-iisa. Habang nag-uusap sila, ang telepono ni Mateo ay tahimik na nag-vibrate. Isang text mula sa kanyang kontak na pulis. Binuksan niya ito. Isang pangalan at isang address. Sino yan? Tanong ni Liana. Tumingin si Mateo mula sa telepono. Ang mga mata ay biglang naging matalas. Ang lalaking laging nakatayo sa kanto ng bahay ninyo. Nakuha ng kaibigan ko ang pangalan niya. Siya si Ediboy Salazar, isang kilalang kolektor at tagapanakot ng isang malaking loan shark sa Maynila. Itinuro niya ang pangalan ng nagpapautang. Ito ang isa sa mga pangalan sa listahan ng utang ni Benito. Ang pangalang Ediboy Salazar ay naging susi para buksan ang isang panibagong pinto sa madilim na mundo ni Benito Reyes. Ngayon, hindi na lang sila basta naghihinala. Mayroon na silang direktang koneksyon sa pagitan ng panganib na nararanasan ni Liana at sa desperasyon ni Benito na matakpan ang kanyang mga utang. Kinailangan ni Mateo na kumilos ng mas mabilis at mas malalim. Ang pag-atake sa pamilya Reyes ng direkta ay masyadong mapanganib. Kailangan niya ng isang taong mula sa loob, isang taong nakakaalam ng mga lihim na hindi nakasulat sa anumang dokumento. Sa tulong ng kanyang mga lumang contact, ilang araw ng pagtatanong-tanong at ilang tasa ng kape na ibinayad sa mga impormante, nahanap niya ang pangalan na kanyang hinahanap. Elma David. Siya ang dating kasambahay ng mga Reyes sa loob ng mahigit 20 taon. Bigla na lang itong pinaalis 6 na buwan na ang nakalipas sa hindi malamang dahilan. Natagpuan ni Mateo si Aling Elma sa isang maliit na karinderya sa isang masikip na eskinita sa Tondo, malayo sa marangyang pamumuhay sa San Mateo. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at lungkot. Sa una, ayaw nitong magsalita. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Wala po akong alam dyan, sir. Paulit-ulit niyang sabi
habang nagpupunas ng mga baso. Mababait po ang mga amo ko, ngunit marunong magbasa ng tao si Mateo. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito, ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Umupo siya sa isang bangko, umorder ng kape at hindi umalis. Naghintay siya. Hindi po ako pulis, Aling Elma. Mahinahong sabi ni Mateo. Hindi rin po ako para sa dyaryo. Ako po ay nag-aalala para kay Aling Flora. Nasa panganib po ang buhay niya. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang dating amo ay tila tumagos sa pader na itinayo ni Aling Elma. Nakita ni Mateo ang isang kislap ng tunay na pag-aalala sa mga mata nito. Mahal na mahal ko si Ma'am Flora. Nanginginig ang boses na sabi ni Aling Elma. Tumigil sa pagpupunas. Parang tunay na ina na ang turing ko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit ako nagtagal doon. Kung ganoon po, tulungan niyo po ako na tulungan siya. Pakiusap ni Mateo. Ano po ba talaga ang nangyari? Bakit po kayo pinaalis? Huminga ng malalim si Aling Elma. Tumingin sa paligid na para bang may nakikinig. Si Sir Benito, pabulong niyang sabi. Nagbago siya simula nang mamatay si Sir Ricardo, ang asawa ni Ma'am. Naging mahigpit, laging nagkukulong sa opisina, palaging may kausap sa telepono, mga taong naniningil-siningil sa kanya. Narinig ko minsan. Kontrolado niya po ba ang lahat? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Aling Elma. Lahat. Pati si Ma'am Clarissa. Kawawa ang batang yon. Simula noong nangyari yung aksidente, hawak na siya sa leeg ng kuya niya. Aksidente? Agad na naging interesado si Mateo. Mga 5 taon na po ang nakalipas. Gabi noon, umuwi si Clarissa. Umiiyak. Basag ang isang headlight ng kotse niya. Kinabukasan, narinig ko sa balita. May isang lalaking naglalakad sa kalsada na nabundol. Tumakbo daw ang nakasagasa. Hindi na ako nagtanong pero alam ko. Alam ko kung sino. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ito ang sikretong binanggit ng kanyang source. Ang alas ni Benito laban sa kapatid. Si Sir Benito ang nag-ayos ng lahat, patuloy ni Aling Elma. Pinalabas niya na nakawang kotse, pinalitan, pinatahimik ang dapat patahimikin. Mula noon, naging anino na lang ni Sir Benito si Clarissa. Anumang iutos niya, sinusunod dahil sa utang na loob at dahil sa takot. Ang lahat ay nagiging mas malinaw na ngayon. Si Clarissa ay hindi isang simpleng kasabwat. Siya ay isang bihag. Bakit po kayo pinaalis? Tanong muli ni Mateo. Dahil narinig ko silang nag-aaway. Isang gabi, sumisigaw si Ma'am Flora. Ayaw niyang pumirma sa isang dokumento. Insurance daw yon. Sabi niya, pakiramdam niya ay minamadali na siya ng sarili niyang anak. Nagsumbong si Sir Benito na nakikinig ako. Kinabukasan, binigyan na lang ako ng pera at sinabing huwag na akong babalik. Binalaan niya ako na kung may sasabihin ako kanino man, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakahanap ng trabaho kahit saan. Dinala ni Mateo ang impormasyong ito kay Liana. Nagkita sila sa bake shop matapos itong magsara. Habang inilalatag niya ang mga natuklasan niya, pinagmamasdan niya si Liana. Ang paraan ng pakikinig nito, ang pagkunot ng kanyang noo, ang apoy sa kanyang mga mata. Sa kabila ng takot na alam niyang nararamdaman nito, nakita niya ang isang katatagan na lalo niyang hinangaan. Kaya pala, sabi ni Liana, kaya ganoon na lang ang takot ni Clarissa. Mayroon siyang tinatagong kasalanan at ginagamit yon ni Benito laban sa kanya. At laban sa sarili nilang ina, dagdag ni Mateo. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at iginuhit ang ugnayan ng bawat isa. Si Benito, ang utang, ang insurance, si Clarissa, at ang aksidente. Lahat ay konektado. Isang perpektong bagyo ng kasakiman at takot. Habang nakaturo si Mateo sa diagram na kanyang ginawa, ang kanyang kamay ay aksidenteng dumampi sa kamay ni Liana na nakapatong sa mesa.
Isang maliit na kuryente ang tila gumapang sa kanilang dalawa. Agad nilang binawi ang kanilang mga kamay, isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Liana at isang nangiting pilit naman ang kay Mateo. Sa sandaling iyon ng katahimikan, ang tensyon ng kaso ay panandaliang napalitan ng ibang uri ng tensyon. Isang kamalayan sa isa't isa na higit pa sa pagiging magkatuwang. Kailangan nating makuha ang tiwala ni Clarissa, sabi ni Mateo. Binabawi ang kanyang profesional na tono. Siya ang makakapagbigay sa atin ng ebidensya mula sa loob. Pero paano? Tanong ni Liana. Halos hindi niya ako matingnan sa simbahan. Bago pa man makasagot si Mateo, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Sir Mateo Cruz po ba ito? Isang boses ng isang matandang babae, nanginginig at puno ng takot. Sino po sila? Si Elma po ito, yung kasambahay. Humihikbing sabi nito. May naalala po ako, sir. Isang bagay na laging sinasabi ni Ma'am Flora na pinakamahalaga sa kanya, higit pa sa lahat ng alahas niya. Ang sabi niya, lahat ng alaala ng iyong amo Ricardo ay nandito. Sir, may isang music box, isang lumang kahon ng musika, laging nakakandado yon. At laging sinasabi ni Ma'am, nandito ang lahat, ang katotohanan. Sir, nasa music box. Lahat ay nasa music box. Ang kahon ng musika. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liana at Mateo. Isang sinag ng pag-asa sa isang madilim na silid. Kung tama si Aling Elma, ang lumang kahon na yon ay hindi lang naglalaman ng mga alaala. Naglalaman ito ng katotohanan. Ito na marahil ang pisikal na ebidensyang kailangan nila. Isang bagay na hindi maitatanggi ni Benito. Kinabukasan, ang bake shop ni Liana ay naging kanilang pansamantalang headquarters. Habang nagmamasa siya ng tinapay, si Mateo naman ay abala sa kanyang laptop, tinatawagan ang mga kakilala sa mga antique shop at art collector. Ayon sa mga kausap ko, sabi ni Mateo habang nakatutok sa screen, ang music box na gawa sa kahoy na nara at may inukit na bulaklak ng sampagita ay isang pambihirang piyesa. Gawa ito ng isang sikat na craftsman noong araw. Pero ang mas importante, kilala ito sa pagkakaroon ng mga secret compartment. Dito madalas itinatago ang mga mahahalagang dokumento tulad ng titulo ng lupa o huling habilin. Lalong tumibay ang kanilang paniniwala. Ang kahon na yon ang kailangan nilang makuha. Pero may isang malaking problema. Paano? Nasa loob ito ng bahay ng mga Reyes, isang modernong kuta na binabantayan ng mga CCTV at ng mismong si Benito. Habang abala sila sa pag-iisip ng plano, isang anino ang tumakip sa salaming pinto ng bake shop. Isang maliit na kampana ang tumunog, hudyat na may pumasok. Ngunit ang pumasok ay hindi isang ordinaryong customer. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang rolling pin ay halos mabitawan niya. Ang nangiti sa kanyang labi para bumati sa customer ay naglaho, napalitan ng isang maskara ng gulat at takot. Sa harap niya nakatayo ang multo ng kanyang nakaraan. Si David, ang kanyang dating asawa. Nakasuot ito ng uniforme ng pulis, ngunit ang dating kapangyarihan at awtoridad nito sa kanyang paningin ay napalitan ng isang bagay na masama at mapanlait. Liana, kumusta na? Sabi ni David. Ang ngiti sa labi ay hindi abot sa kanyang malamig na mga mata. Naglakad ito papasok, ang bota ay marahas na tumutunog sa sahig. Ang kanyang presensya ay tila humigop ng lahat ng init at saya sa loob ng maliit na tindahan. Agad na tumayo si Mateo. Inilagay ang sarili sa pagitan ni David at ni Liana. Anong kailangan mo dito? Tanong ni Mateo. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Tiningnan siya ni David mula ulo hanggang paa. Sino ka? Boyfriend ng magaling kong asawa. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa kanya. Binalik niya ang tingin kay Liana.
Nabalitaan ko na nakikialam ka daw sa buhay ng may buhay. Nakikipagkaibigan sa mga mamahaling tao tulad ng mga Reyes. Baka nakakalimutan mo kung saan ka lang galing, Liana. Umalis ka na, David. Nanginginig ang boses na sabi ni Liana. Pilit na ipinapakita ang tapang na wala siya. Hindi pa ako tapos. Lumapit si David. At kahit si Mateo ay bahagyang napaatras sa bagsik na dala nito. Tumawag sa akin ang isang kaibigan, si Benito Reyes. Nakiusap na kausapin ka. Ang sabi niya, masyado ka na daw nagiging interesado sa pamilya nila. Baka daw kailangan mong ipaalala sa'yo na mayroon kang anak na dapat mong mas unahin. Ang pagbanggit sa pangalan ni Benito ay nagpatunay sa lahat. Ang galamay ng kasamaan ni Benito ay mas mahaba kaysa sa inaakala nila. Nagawa nitong gamitin ang pinakamalaking takot ni Liana laban sa kanya. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Halos pabulong na, sabi ni Liana. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng galit. Bakit hindi? Hamon ni David. Baka gusto mong bisitahin ko kayo minsan. Kamustahin si Maya. Baka gusto mong pag-usapan ulit natin ang custody sa kanya. Sa isang iglap, kaya kong palabasin na isa kang pabayang ina na isinasangkot ang sarili sa gulo at maniniwala sa akin ang korte, Lian, dahil ako ang pulis. Ikaw, wala ka lang. Sa puntong yun, hindi na nakapagtimpi si Mateo. Humarang siya nang tuluyan. Subukan mong lumapit sa kanila at sisiguraduhin kong malalaman ng buong media at ng hepe mo ang lahat ng ginawa mo noon kay Liana. May mga medical records kami, David. Huwag mo kaming subukan. Natigilan si David. Nagulat na may ibang taong nakakaalam ng kanyang mga sikreto. Tinitigan niya si Mateo ng masama. Pagkatapos ay muling tumingin kay Liana. Hindi pa tayo tapos, sabi niya, bago marahas na tumalikod at lumabas ng bake shop. Nang mawala si David, ang lahat ng lakas sa katawan ni Liana ay tila nawala. Napahawak siya sa balikat ni Mateo. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. Samantala, sa ospital, si Benito ay abala sa pakikipag-usap sa isang abogado. Kailangan na nating mailipat si Mommy sa isang private facility sa lalong madaling panahon, mariing sabi ni Benito. Isang lugar na tahimik, malayo dito, kung saan hindi siya basta-basta pwedeng dalawin ng kung sino-sino. May karapatan pa rin ang ibang kamag-anak na makita siya, Mr. Reyes. Paliwanag ng abogado. Wala na siyang ibang kamag-anak. Halos pasigaw na, sabi ni Benito, bago muling kinalma ang sarili. Ako na lang at si Clarissa at sumasang-ayon ang kapatid ko sa akin. Kailangan niya ng espesyal na pangangalaga na hindi kayang ibigay ng ospital na ito. Ang totoong dahilan, kailangan niyang ilayo si Aling Flora mula kay Liana, mula kay Mateo, at sa sino mang maaaring makakuha ng katotohanan mula sa matanda. Kailangan niyang ihiwalay ito sa mundo. Gabi na. Si Liana ay nasa kanyang bahay, yakap si Maya. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ospital. Nasa panganib si Aling Flora. Nagring ang kanyang telepono. Isang numerong hindi niya kilala, ngunit sinagot niya ito. Hello? Si Miss Liana Santos po ba ito? Sabi ng isang boses ng babae, halatang nagmamadali at kinakabahan. Ako po yung nurse na nag-aasikaso kay Mrs. Reyes. Agad na napabangon si Liana. Bakit po? Anong nangyari? Kanina pa po siya gising. Medyo malinaw na po ang isip niya ngayon. Pabulong na sabi ng nurse. Pero ayaw niyang paalam sa anak niya. Paulit-ulit niya lang pong binabanggit ang pangalan ninyo. Sabi niya, si Liana. Tawagan niyo si Liana. Kailangan niyo na po siyang puntahan, miss. Ngayon na. Bago sila dumating, walang sinayang na sandali si Liana. Matapos tawagan si Celeste para pakiusapang bantayan muna si Maya, agad niyang pinatakbo ang sasakyan patungo sa ospital. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang kaaway. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang tawag ng nurse ay isang himala. Isang pagkakataong hindi niya palalampasin.
Pagdating niya sa floor ni Aling Flora, saktong-sakto namang papalabas ng elevator si Benito. Ang pagkikita nila sa tahimik na pasilyo ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ang bida at ang kontrabida, walang salitang namamagitan, ngunit ang tensyon ay halos hiniwa sa hangin. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ni Benito, ang katawan ay direktang humaharang sa daanan papunta sa kwarto ng kanyang ina. "Dadalawin ko si Aling Flora." Matatag na sagot ni Liana. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tinawagan ako ng nurse. Hinahanap niya raw ako. Isang mapaniyang ngiti ang sumilay sa labi ni Benito. "Ang nurse? O baka naman itong imbestigador na kasama mo ang nag-utos sa'yo?" Itinuro niya ang kanyang ulo patungo kay Mateo, na kararating lang at nakatayo sa likod ni Liana. "Hayaan mo siyang dumaan, Benito," sabi ni Mateo. Ang boses ay kalmado ngunit may babala. "Wala kayong karapatan dito," giit ni Benito. Ang boses ay tumataas na. "Pasyente ko ang ina ko. Ako ang pamilya. Kayo, mga estranghero lang kayo na nanggugulo." Ang kanilang pagtatalo ay nagsimulang kunin ang atensyon ng ilang mga staff ng ospital. Ngunit bago pa man umabot sa sukdulan ng lahat, tumunog ang telepono ni Mateo. Kinausap niya ito ng sandali. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Benito. Pagkababa ng tawag, ngumiti si Mateo. Mukhang may tumawag sa Department of Social Welfare. Nagtatanong tungkol sa biglaang paglilipat sa isang matandang pasyente na biktima ng aksidente. Mukhang kailangan muna nilang imbestigahan ang sitwasyon bago aprubahan ang anumang transfer request. Sa ngayon, mananatili si Aling Flora dito. Ang kulay sa mukha ni Benito ay biglang nawala. Napalitan ito ng purong galit. Tinitigan niya si Mateo, pagkatapos ay si Liana, ng isang tingin na nangangako ng ganti. Walang imik, tumalikod ito at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang makapasok sila sa kwarto, nakita nila si Aling Flora na nakaupo sa kama. Mas malinaw ang isip kumpara noong huling beses na nakita siya ni Liana. Ngunit halata pa rin ang panghihina. Ang nurse na tumawag kay Liana ay nagbigay sa kanila ng isang makahulugang tango bago sila iwan. "Liana, Hija," mahinang sabi ni Aling Flora, ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-aalala. "Ako po ito, Aling Flora. Ligtas po kayo," sabi ni Liana, hinawakan ang kamay ng matanda. Sinubukan ni Aling Flora na magsalita, ngunit ang pagod ay malinaw sa kanyang mukha. Tumingin siya sa mesang katabi ng kama, kung saan may papel at ballpen. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para iangat ang kanyang nanginginig na kamay. Hirap na hirap, iginuhit niya ang dalawang bagay sa papel. Isang maliit na susi. At sa tabi nito, isang bulaklak na may 5 talulot. "Ano po ito?" tanong ni Liana. Sinusubukang unawain. Itinuro ni Aling Flora ang bulaklak. "Sampa, Gita." Hirap niyang bigkas. Ang paboritong bulaklak ng kanyang yumaong asawa. Ang disenyo na inukit sa kahon ng musika. Pagkatapos, itinuro niya ang susi. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng isang bagay na napakahalaga. Ito ang pahiwatig. Ang huling piraso ng puzzle na kailangan nilang mahanap. Kinabukasan, dala ang bagong impormasyon at isang bagong tapang na nagmula sa pagtatagumpay nila kagabi. Nagpasya si Liana na harapin ang isa pang multo ng kanyang nakaraan. Si David. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya matatakot. Nagkita sila sa isang pampublikong lugar, isang parke, na maraming tao. Dala ni Liana ang isang maliit na voice recorder na nakatago sa kanyang bulsa. Isang ideya mula kay Mateo. "Ano na naman to, Lian?" Inis na tanong ni David. "Hindi ka pa ba nadadala?" "Gusto ko lang sabihin sa'yo, David, na tapos na ako." Kalmadong sabi ni Liana. Tinititigan siya ng diretso sa mata. "Tapos na akong matakot sa'yo.
Tapos na akong magpakontrol sa'yo. Tumawa si David. Talaga lang ha? Baka gusto mong ipaalala ko sa'yo kung anong kaya kong gawin. Sige, hamon ni Liana. Ipapaalala ko rin sa'yo na sa bawat sigaw mo, sa bawat pagbabanta mo, sa bawat pananakit mo, may katumbas na kaso yan. Obstruction of justice, grave threats, at lahat ng iyon, naririnig ng buong mundo. Itinaas niya ang kanyang telepono na nagpapanggap na may tinatawagan. Hello, attorney? Yes, nandito po kami ngayon. Mukhang marami na naman siyang gustong sabihin. Natigilan si David. Ang yabang sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan ng pag-aalala. Alam niyang sa panahon ngayon ng social media, isang recording lang ang kailangan para masira ang kanyang karera. Hindi mo ako matatakot, sabi ni David. Ngunit ang boses niya ay wala nang dating bagsik. Hindi kita tinatakot, David, sagot ni Liana. Sinasabi ko lang ang totoo. Lubayan mo na kami. Lubayan mo na ako, ang anak ko, at ang mga taong tinutulungan ko. Dahil sa susunod na lumapit ka, hindi na lang abogado ang tatawagan ko, kundi ang media. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Liana ang takot sa mga mata ni David. Walang sinabi, tumalikod ito at mabilis na naglakad palayo, na para bang isang duwag na tumatakas sa laban. Sa pag-alis ni David, isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa dibdib ni Liana. Malaya na siya, ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Pag-uwi ni Mateo ng gabing iyon sa kanyang opisina, dalawang lalaking nakabonet ang naghihintay sa kanya sa madilim na pasilyo. Walang salita. Mabilis ang mga pangyayari. Isang suntok sa sikmura, isang palo sa likod ng ulo. Bumagsak si Mateo sa sahig na hihilo. Hindi ang wallet niya ang kinuha nila. Ang kinuha nila ay ang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa. Ang recorder na naglalaman ng orihinal na testimonya ni Aling Elma, ang kanilang pinakamalakas na ebidensya. Bago siya mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay ang mga maruruming sapatos ng mga lalaki na mabilis na tumatakbo palayo. Iniwan siya doon, duguan, talunan, at walang hawak na anumang patunay. Isang malamig at matigas na bagay ang dumampi sa kanyang sentido, ang dulo ng isang baril. Pagsasayang lang ng bala ang patayin ka, sabi ng isang garalgal na boses mula sa dilim. Ito si Eddie Boy Salazar, ang kolektor, ang anino na sumusunod kay Liana, ang aso ni Benito. Ito ay isang mensahe lang mula kay Mr. Reyes. Ang susunod, hindi na babala. Narinig ni Mateo ang pag-click ng baril bago ito itinutok pataas. Isang nakabibinging putok ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sinira ang katahimikan ng gabi. Sinadya itong gawin. Isang paraan para ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Nang muling magkaroon ng malay si Mateo, ang unang narinig niya ay ang tunog ng sirena ng pulis. Ang mga ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Dahan-ahan siyang bumangon, hawak ang masakit na ulo. Ang recorder ay wala na. Ang testimonya ni Aling Elma ay parang bulang naglaho. Pinakita niya sa pulis ang calling card ni Eddie Boy na dati niyang nakuha. Siya ang gumawa nito. Inutusan ni Benito Reyes. Ngunit isang mapaklang na ngiti lang ang isinagot ng investigador. Mateo, alam mo kung paano ito gumagana. Walang testigo, walang ebidensya. Salita mo laban sa salita ng isang iginagalang na negosyante. At itong si Eddie Boy, kung siya man yan, malamang ay nasa kabilang bayan na ngayon at may solidong alibay. Alam ni Mateo na tama ito. Muling nanalo ang sistema. Ang pera at kapangyarihan ay muling tumakip sa katotohanan. Pagbalik niya sa bake shop ni Liana kinabukasan, may benda na sa kanyang ulo at isang malaking pasa sa pisngi. Ang itsura niya ay isang buhay na patunay ng kanilang pagkatalo. Diyos ko, Mateo, anong nangyari sa'yo? Bulalas ni Liana, ang mga mata ay puno ng takot at pagkakasala. Ikinuwento ni Mateo ang lahat. Ang pag-atake,
ang nawawalang recorder, ang walang magawang pulisya. Bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang kaso. Wala na, mahinang sabi ni Liana na paupo sa isang silya. Wala na tayong ebidensya at ngayon sinaktan ka pa nila ng dahil sa akin. Hindi mo ito kasalanan, Liana, sabi ni Mateo, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa dati nitong lakas. Sakto namang tumunog ang telepono sa counter ng bake shop. Sinagot ito ni Liana. Ito ay ang abogado ni Benito. Sa isang malamig at formal na tono, ipinaalam ng abogado na base sa rekomendasyon ng mga doktor at sa pahintulot ng pamilya, naglabas na ng court order para sa paglilipat kay Aling Flora. Bukas ng umaga, ililipat na siya sa isang private care facility sa malayong probinsya ng Laguna. Walang sino man ang pwedeng bumisita ng walang pahintulot mula kay Benito Reyes. Pagkababa ng telepono, tinitigan ni Liana si Mateo. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Natalo na tayo, Mateo. Bukas, kukunin na nila si Aling Flora. Mawawala na ang lahat ng pag-asa nating malaman ang totoo. Ang bigat ng pagkatalo ay bumagsak sa kanilang dalawa. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng panganib na kanilang sinuong ay nauwi sa wala. Ang mga anino ay nanalo. Nagtagumpay si Benito. Ang balita ng paglilipat kay Aling Flora ay ang huling dagok na sumira sa natitirang pag-asa ni Liana. Ang bake shop na dati puno ng amoy ng pag-asa at determinasyon ay biglang napuno ng isang mabigat na ulap ng kabiguan. Sa ospital, habang ginagamot ang mga sugat ni Mateo, hindi mapigilan ni Liana ang sisihin ng sarili. Ang bawat patak ng betadine sa gasa na ipinapahid sa noo ni Mateo ay tila isang patak ng asin sa kanyang sariling mga sugat. Kasalanan ko to. Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Kung hindi na lang sana ako nakialam, kung naging duwag na lang sana ako at nagpatuloy sa buhay ko, hindi ka sana nasaktan, hindi sana tayo umabot sa ganito. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Liana. Ang kanyang paghawak ay mahina, ngunit matatag. Huwag mong sabihin yan, Liana, sabi niya, pilit nang ngumingiti sa kabila ng sakit. Ginawa natin ang tama. Ang paggawa ng tama ay hindi kailanman nagiging kasalanan. Minsan lang talaga, hindi sapat. Ang kanyang mga salita ay puno ng kabutihan, ngunit hindi nito nabawasan ang bigat sa dibdib ni Liana. Pinalabas niya ang kanyang sarili sa gulo, pero ang iba ang nasasaktan. Si Mateo, si Aling Elma na ngayon ay tiyak na mas takot pa kaysa dati. At si Aling Flora na bukas ay tuluyan ng mawawala sa kanilang abot tanaw. Pag-uwi niya, ang katahimikan ng bahay ay mas nakabibingi kaysa dati. Niyakap niya si Maya na mahimbing nang natutulog at umiyak ng walang tunog. Umiyak siya para sa kanyang pagkatalo, para sa kanyang takot, para sa kawalan ng hustisya sa mundong ito. Sa gitna ng kanyang pagluha, kinuha niya ang kanyang telepono. Gagawa siya ng isang bagay na masakit, isang bagay na duwag, ngunit sa tingin niya ay kailangan. Idinial niya ang numero na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Benito Reyes. Sumagot ito sa unang ring. Anong kailangan mo? Malamig na tanong nito. Huminga ng malalim si Liana. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Panalo ka na, sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinibenta. Titigil na ako. Hindi na ako makikialam. Hindi ko nakakausapin ng pulis o ang media. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. Ipapangako ko. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mahinang tawa. Isang matalinong desisyon, Iliana. Dapat sana, ito ang ginawa mo noon pa man. May isang kondisyon, sabi ni Liana. Ang tapang ay muling bumabalik kahit sa huling sandali. Huwag mo nang gagalawin ang mga kaibigan ko. Si Mateo, ang pamilya ko. Hayaan mo na kami sa aming payapang buhay. Kapag ginawa mo yon,
Mananahimik ako habang buhay. Deal! Mabilis na sagot ni Benito na para bang matagal na niyang hinihintay ang pagsuko na ito. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang tawag, pakiramdam ni Liana ay naligo siya sa putik. Isinuko niya ang laban, ngunit para sa kaligtasan ng mga taong mahalaga sa kanya, gagawin niya ito. Kinabukasan, bago ang nakatakdang oras ng pag-alis ni Aling Flora, nagpunta si Liana sa ospital para sa isang huling pamamaalam para humingi ng tawad. Pinayagan siyang pumasok ng nurse na dati niyang nakausap. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pag-unawa. Naabutan niyang natutulog si Aling Flora. Ang paghinga ay malalim at kalmado. Mukha itong pagod mula sa lahat ng pinagdaanan. Umupo si Liana sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng matanda na ngayon ay mas mainit-init na. Aling Flora, pabulong niyang sabi, kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. Patawarin niyo po ako. Sinubukan ko po. Sinubukan po naming lahat. Pero mas malakas sila. Mas makapangyarihan. Ang mga luha ay muling tumulo sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po naintindihan ang ibig sabihin ng susi at ng bulaklak. Siguro, huli na ang lahat para doon. Patawad po kung nabigo ko kayo. Isinandal niya ang kanyang noo sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Ito na ang katapusan. Ang huling sandali ng pag-amin sa sariling pagkatalo. Mananatili na lang isang lihim ang lahat. Isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Habang nakayuko siya, naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw. Isang bahagyang pagpisil sa kanyang kamay na nakahawak sa kamay ng matanda. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakadilat ang mga mata ni Aling Flora. Hindi na ito malabo o nalilito. Sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay matalas at puno ng isang desperadong lakas. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, sinusubukang bumuo ng isang salita. Lumapit si Liana, inilapit ang kanyang tainga sa bibig ng matanda. Ang hangin mula sa paghinga nito ay mainit at may tunog ng paghihirap. Huwag. Halos walang tunog na, sabi ni Aling Flora. Huwag kang sumuko. Pero paano po? Humihikbing tanong ni Liana. Wala na po kaming ebidensya. Kukunin ka na po nila. Umiling si Aling Flora. Ang paggalaw ay halos hindi kapansin-pansin, ngunit puno ng kahulugan. Muli niyang sinubukan magsalita. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan para sa isang huling pagkakataon. Gumalaw ang kanyang mga labi. Isang salita. Hindi ito susi, hindi ito bulaklak. Ibinulong niya ang isang pangalan na nagpatigil sa paghinga ni Liana at nagpadala ng kuryente sa buo niyang katawan. Ang pangalan na yon, ang pinakamahinang kawing, ang susi sa lahat, ang tanging tao na nakakaalam ng katotohanan dahil siya mismo ay bahagi nito. Ang salitang ibinulong ni Aling Flora sa tainga ni Liana na may kasamang luha ng isang ina at desperasyon ng isang biktima ay Clarice Sama. 5 taon. 5 taon na binabangungot si Clarissa ng tunog ng nababasag na salamin at ang malakas na kalabog sa metal. 5 taon na niyang nararamdaman ang pagragasa ng ulan sa windshield, kasabay ng pagragasa ng malamig na takot sa kanyang mga ugat. Nakaupo siya ngayon sa loob ng kanyang kotse sa basement parking ng ospital. Ang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang manibela. Paparating na ang ambulansya na maglilipat sa kanyang ina. Inutusan siya ni Benito na naroroon para siguraduhing magiging maayos ang lahat. Ngunit ang totoo, naroroon siya bilang isang bantay, isang tau-tauhan na titiyak na walang sinuman ang makakalapit pa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa headrest at mariing ipinikit ang mga mata. Ngunit sa dilim, mas malinaw lang niyang nakikita ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. Umuulan din ng gabing iyon. Nagmamaneho siya pauwi mula sa isang party, medyo nakainom, at umiiyak dahil sa isang away nila ng kanyang nobyo. Hindi niya napansin
Isang saglit lang siyang napapikit para punasan ang kanyang mga luha at sa pagdilat niya, may isang anino sa gitna ng daan. Ang huli niyang narinig ay ang malakas na kalabog. Hindi siya huminto. Ang takot ay parang lason na kumalat sa buo niyang katawan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang tainga. Pagdating sa bahay, sa garahe, doon niya nakita ang pinsala. Isang basag na headlight at dugo sa bumper. Si Benito ang unang nakakita sa kanya. Ang kuya niya, ang tagapagligtas niya. Hindi ito nagalit. Niyakap siya nito habang nanginginig siya sa takot. Ako ang bahala, bulong nito. Walang makakaalam, manahimik ka lang. At iyon nga ang ginawa niya. Itinago ni Benito ang kotse. Ipinareport na ninakaw. Nang lumabas ang balita tungkol sa isang hit-and-run victim, sinabi ni Benito na iba yon. At naniwala siya dahil yon ang gusto niyang paniwalaan. Ngunit sa bawat pabor na hinihingi ni Benito, sa bawat dokumentong pinapapirmahan sa kanya, sa bawat pagsisinungaling na kailangan niyang sabihin para sa kuya niya, ipinapaalala nito sa kanya. May utang ka sa akin, Clarissa. Isang buhay na utang. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, pinutol ang masamang alaala. Ang pangalan ni Benito ay lumabas sa screen. Nasaan ka na? Malamig na tanong nito. Pababa na ang ambulansya. Nandito na sa parking. Sagot ni Clarissa. Ang boses ay halos pabulong. Good. Tandaan mo, Clarissa, walang kakausap sa'yo. Walang sasabihin kahit kanino. Naintindihan mo? Ang lahat ng ito ay para na rin sa'yo. Kapag bumagsak ako, babagsak ka rin. Ang banta ay malinaw. Ibababa na sana niya ang tawag nang bigla siyang may naalala. Kuya, si Liana, yung babae. Nagpunta siya sa simbahan. Alam ko, putol ni Benito. Naasikaso ko na. Huwag mo na siyang isipin. At lalong huwag mo siyang kakausapin. Pagkababa ng telepono, napahagulhol si Clarissa. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang maging anino ng kanyang kuya. Mahal niya ang kanyang ina, ngunit ang takot niya kay Benito ay mas malaki. Isang katok sa bintana ng kanyang kotse ang nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Nagulat siya. Iniisip na isa ito sa mga tauhan ng ospital. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Si Liana Santos, nakatayo sa labas, mag-isa. Ang unang pumasok sa isip ni Clarissa ay ang utos ni Benito. Huwag mo siyang kakausapin. Pinindot niya ang lock ng pinto at umiling. Iwinawagayway ang kanyang kamay para paalisin ito. Ngunit hindi umalis si Liana. Sa halip, itinaas nito ang isang bagay sa kanyang kamay. Isang maliit na kumpol ng puting bulaklak. Sampagwita. Hindi nagsalita si Liana. Tinitigan lang siya nito mula sa labas ng salamin. Ang mga mata ay hindi mapanghusga, kundi puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Clarissa. Awa. Dahan-dahan nanginginig. Ibinaba ni Clarissa ang bintana ng kaunti. Umalis ka na, sabi niya. Baka makita ka ng kuya ko. Hindi ako naparito para sa kuya mo, mahinahong sabi ni Liana. Inabot ang mga bulaklak sa maliit na siwang. Naparito ako para sa'yo. Nag-aalangang kinuha ni Clarissa ang mga bulaklak. Ang bango nito ay nagpaalala sa kanya ng hardin ng kanilang ina. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Liana diretso sa kanyang mga mata. Nakausap ko ang mami mo kanina. Alam kong hindi siya galit sa'yo, Clarissa. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Clarissa. Nagpatuloy si Liana, ang bawat salita ay malumanay, ngunit may bigat. Hindi niya sinabi sa akin ang pangalan mo para isumbong ka. Sinabi niya ang pangalan mo dahil nagtitiwala siya sa'yo. Dahil alam niyang sa huli, mas matimbang ang pagmamahal mo sa kanya kaysa sa takot mo. Hindi mo naiintindihan, humihikbing sabi ni Clarissa. Naiintindihan ko, sabi ni Liana. At pagkatapos,
Binitiwan niya ang mga salitang babasag sa pader na matagal nang itinayo sa puso ni Clarissa. Pinapasabi ng mami mo na pinapatawad ka na niya. Sa mga salitang yon, gumuho ang lahat. Ang 5 taon ng pagkakasala, ng takot, ng pagpapanggap, ay bumuhos palabas sa anyo ng malakas na pag-iyak. Hindi na niya ito kaya. Ang pagpapatawad mula sa inang sinaktan niya ay mas mabigat dalhin kaysa sa galit ng kapatid na kinatatakutan niya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Binuksan niya ang kanyang bag, kinalkal ang loob, at inilabas ang isang maliit at antigong bagay. Isang maliit na susi na may pilak na tali. Ibinukas niya ang pinto at iniabot ito kay Liana. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ngayon ay dahil sa ibang dahilan. Ano to? Naguguluhang tanong ni Liana. Ang susi. Sa music box ni Mama, sabi ni Clarissa. Ang boses ay mabilis at puno ng kaba. Tumingin siya sa entrance ng parking, natatakot na baka may biglang dumating. Nakatago ito sa ilalim ng isang litrato sa loob ng wallet ko. Sa akin niya ipinagkatiwala. Hindi ito alam ni Kuya. Nasaan ang kahon? Tinitigan ni Clarissa si Liana. Ang mga mata ay nagsusumamo. Nasa bahay, sa loob ng opisina ni Papa. 1 oras, sabi niya, tumingin sa kanyang relo. Umalis si Kuya para asikasuhin ang mga papeles sa ospital. Babalik siya sa bahay sa loob ng 1 oras. 1 oras, 60 minuto, 3,600 segundo. Ang bawat sandali ay tila ginto na dumudula sa kanilang mga daliri. Matapos makuha ang susi, agad na tinawagan ni Liana si Mateo. Walang paliwanag. Isang pangungusap lang. Nasa akin na ang susi. Kailangan nating makapunta sa bahay ng mga Reyes. Ngayon na. Naintindihan agad ni Mateo. Nagkita sila sa isang kanto malapit sa subdibisyon ng mga Reyes. Ang bahay ay isang modernong mansyon na papalibutan ng mataas na pader at mga kamerang panseguridad. Mukha itong isang kuta. Paano tayo papasok? Tanong ni Liana. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Doon, turo ni Mateo sa isang bahagi ng pader sa likod, kung saan may isang malaking puno ng balete na ang mga sanga ay halos abot na sa loob ng bakuran. Sinabi sa akin ni Clarissa na may blind spot ang CCTV doon at laging hindi nakalak ang pinto sa kusina. Ang pag-akyat sa puno at pagtalon sa pader ay isa sa mga pinakanakakatakot na bagay na ginawa ni Liana sa buong buhay niya. Ngunit ang alaala ng mukha ni Aling Flora at ang tiwala sa mga mata ni Clarissa ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nang makapasok sila, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakabibingi. Ang bawat yapak nila sa makintab na sahig ay tila isang malakas na ingay. Sinundan nila ang mga tagubilin ni Clarissa. Dumiretso sa opisina ng yumaong si Mr. Reyes. Nakalak ang pinto, ngunit may maliit na susi si Clarissa para doon na isinabay na rin niyang ibinigay. Sa loob, ang amoy ng lumang libro at tabako ay nananatili. Sa ibabaw ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany, nakatayo ang kahon ng musika. Gawa ito sa madilim na kahoy na narra, at sa takip nito ay may magandang inukit na bulaklak ng sampagita. Maganda ito, ngunit may dala itong bigat ng mga lihim. Nanginginig ang mga kamay ni Liana. Isinuksok niya ang susi sa maliit na seradura. Isang pag-click ang narinig. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Isang malumanay at malungkot na himig ang nagsimulang tumugtog. Ang maalaala mo kaya? Sa loob, puro alahas at lumang litrato lang ang laman. Wala, sabi ni Liana. Ang pag-asa ay nagsimulang maglaho. Teka, sabi ni Mateo. Maingat na inilabas ang mga gamit sa loob. Kinuha niya ang kahon at sinuri ito. Sabi ng source ko, may secret compartment ito. Kinapa niya ang ilalim. Sa gitna ng telang pelos na sapin,
Naramdaman niya ang isang maliit na umbok. Pinindot niya ito. Isang bahagi ng ilalim ng kahon ang biglang umangat. Nagpapakita ng isang nakatagong espasyo. Sa loob, may dalawang bagay. Isang nakatuping lumang sulat at isang maliit na diary na may kulay rosas na takip. Binuksan ni Liana ang diary. Ito ay sulat kamay ni Clarissa. Mga entry mula sa nakalipas na 5 taon, nagdedetalye ng kanyang takot, ng kanyang pagkakasala, at ng lahat ng pag-uutos at pagbabanta na ginawa sa kanya ni Benito para mapirmahan ang mga dokumento, kasama na ang pag-apply para sa insurance ng kanilang ina. Samantala, binabasa naman ni Mateo ang sulat. Ito ay mula sa kanilang ama. Si Ricardo, isinulat ilang linggo bago ito mamatay sa atake sa puso. Benito, anak, basa ni Mateo ng pabulong. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa pagsusugal mo, ang tungkol sa mga utang mo. Pinatawad kita bilang anak, ngunit hindi ko maaaring ipagkatiwala. Sa iyo ang kapakanan ng iyong ina at kapatid. Lihim kong binago ang aking huling habilin. Ang lahat ay mapupunta sa iyong ina. Sana balang araw maintindihan mo. Ito na, ang ebidensya, ang motibo. Hindi lang ito tungkol sa insurance, kundi sa buong mana. Itinago ni Benito ang katotohanan. Habang hawak ni Mateo ang sulat, ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang matinding kaba. May narinig siyang tunog, isang tunog ng gulong ng sasakyan sa driveway. Liana, kailangan na nating umalis, sabi niya. Mabilis na isinilid ang diary at ang sulat sa kanyang bulsa. Nandito na siya. Masyado silang natagalan. Bumalik si Benito nang mas maaga sa inaasahan. Nang bubuksan na nila ang pinto ng opisina, narinig nila ang malakas na pag-click ng lock mula sa labas. Natrap sila. Alam kong nandyan kayo. Sigaw ng boses ni Benito mula sa kabilang panig ng pinto. Ang boses ay hindi nakalmado, kundi puno ng galit ng isang hayop na nasukol. Akala nyo maloloko nyo ako? Akala nyo maloloko ako ng kapatid kong traidor? Sinipa niya ng malakas ang pinto. 1 beses, 2 beses. Ang kahoy ay nagsimulang magkabitak-bitak. Naghahanap ng ibang daan palabas si Mateo. May isang malaking bintanang salamin sa likod ng lamesa, ngunit may rehas ito. Wala na silang tatakasan. Sa huling, malakas na sipa. Bumigay ang pinto. Pumasok si Benito. Ang mukha ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang mabigat na tropeyo na gawa sa metal. Kinuha niya mula sa isang estante sa pasilyo. Ibigay niyo sa akin yan, sabi niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Tumutukoy sa mga dokumentong hawak ni Mateo. Tapos na ang laro mo, Benito. Matapang na sabi ni Mateo. Itinulak si Liana sa kanyang likuran. Tumawa si Benito, isang tawang nakakakilabot. Hindi pa, hanggat wala pang nakakaalam. At sisiguraduhin kong wala nang makakaalam. Itinaas niya ang tropeyo at sumugod kay Mateo. Mabilis na umilag si Mateo. Itinulak ang isang silya para harangan si Benito. Ngunit malakas si Benito, puno ng galit at desperasyon. Itinapon niya ang silya na parang laruan lang. Isang malakas na hampas ang tumama sa braso ni Mateo. Napadaing siya sa sakit at nabitawan ng sulat. Habang naglalaban ang 2 lalaki, si Liana, na kanina'y paralisado sa takot, ay biglang kumilos. Ang lahat ng pinagdaanan niya, ang takot kay David, ang mga pagbabanta, ang pag-aalala para kay Maya, ay nagsama-sama at naging isang purong tapang. Kinuha niya ang isang mabigat na paperweight ahot na gawa sa salamin mula sa lamesa. Sa sandaling nakatalikod si Benito, para muling hampasin si Mateo, pinalo niya ito ng buong lakas sa likod ng binti. Napaluhod si Benito sa sakit at gulat. Bago pa man siya makabawi, mabilis na dinampot ni Liana ang sulat at ang diary mula sa sahig.
Ngunit mabilis ding nakatayo si Benito. Sa sobrang galit, binitawan niya ang tropeo at sinunggaban si Liana. Tinulak niya ito sa malaking bintana. Ang salamin ay nabasag sa isang malakas na kalabog. Nahawakan niya si Liana, kinuha ang isang matulis na piraso ng nabasag na salamin at itinutok ito sa leeg ni Liana. "Isa pang galaw, Mateo," sabi ni Benito, humihingal, "at mamamatay siya." Sa sandaling iyon ng sukdulan, kung kailan ang lahat ay tila tapos na, isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Ang tunog ng sirena ng pulis, palakas ng palakas, palapit ng palapit. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Pumasok ang mga pulis, ang mga baril ay nakatutok kay Benito, at sa likod nila, nakatayo, umiiyak ngunit matatag, ay si Clarissa. Ang pagdating ng mga pulis ay tila isang eksena sa slow motion. Ang galit sa mukha ni Benito ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay ng realisasyon na wala na siyang takas. Ang hawak niyang matulis na salamin ay nanghina at nalaglag sa sahig na may kasamang matinis na tunog. Binitiwan niya si Liana. Walang laban, itinaas niya ang kanyang mga kamay habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanila, kundi sa kanyang kapatid na nakatayo sa may pinto. "Traidor?" sabi niya kay Clarissa. Ang salita ay puno ng lason at pait. Ngunit hindi na natinag si Clarissa. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang bagong uri ng katatagan ang makikita sa kanyang mukha. Inabot ni Mateo ang diary at ang sulat sa hepe ng pulisya. "Sir, narito po ang lahat ng ebidensya, ang motibo at ang testimonya ng isang testigo." Habang inilalabas si Benito mula sa mansyon, dumaan siya sa tabi ni Clarissa. Sa huling sandali, sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling sandata. "Tandaan mo, Clarissa," bulong niya, "ang aksidente, kapag nagsalita ka, isasama kita." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umepekto ang kanyang lason. Tumingin si Clarissa sa hepe. "Sir," sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. "May isa pa po akong kasalanan na gusto kong aminin." Humarap siya sa mga pulis at buong tapang na ikinuwento ang tungkol sa hit and run, handang harapin ang anumang kaparusahan. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nakalaya mula sa pagiging bihag ng kanyang kuya. Makalipas ang ilang araw, ang kwento ng pamilya Reyes ay naging laman ng lahat ng balita. Ang attempted murder, ang pamimeke ng dokumento, ang pagtatago ng huling habilin, lahat ay lumabas. Ang maskara ni Benito ay tuluyan ng nalaglag. Isang hapon, dinalaw ni Liana at Mateo si Aling Flora sa ospital. Inilipat na ito sa isang mas magandang silid at ang kulay ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang mga pisngi. Nakaupo ito sa isang silya malapit sa bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw. Nang makita sila, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting ito ay mas maliwanag pa kaysa sa araw na lumulubog. "Salamat," sabi ni Aling Flora. Ang boses ay mas malakas na ngayon. Hinawakan niya ang kamay ni Liana sa isang panig at ang kamay ni Mateo sa kabilang panig. "Salamat sa inyong katapangan. Utang ko sa inyo ang aking buhay." "Ginawa lang po namin ang tama, Aling Flora," sagot ni Liana. Umiling si Aling Flora. "Hindi. Ginawa ninyo ang higit pa sa tama. Ipinakita ninyo na may kabutihan pa rin sa mundo. Kahit na minsan, ang kasamaan ay nagmumula mismo sa mga taong inaasahan mong magpoprotekta sa'yo, na puno ng emosyon ng silid. Sa sandaling iyon, hindi sila mga estranghero. Sila ay mga taong pinagbuklod ng isang pambihirang pangyayari, mga kaluluwang nagtulong-tulong para mahanap ang liwanag. Habang naglalakad sila, papalabas ng ospital, ang katahimikan sa pagitan ni Liana at Mateo ay hindi na dahil sa tensyon,
kundi dahil sa isang malalim na pag-unawa. Ang kanilang paglalakbay ay tapos na. Ang panganib ay wala na. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa parking lot. Katulad ng puno kung saan unang natagpuan ni Liana si Aling Flora. Ngunit ngayon, sa halip na dilim at takot, ang puno ay naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Liana, sabi ni Mateo, humarap sa kanya. May sugat pa rin sa kanyang noo, isang paalala ng kanilang pinagdaanan. Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Liana dati. Alam kong napakarami nating pinagdaanan, pagpapatuloy niya. At marahil, ang huli mong gugustuhin ngayon ay ang isa na namang komplikasyon sa buhay mo. Naghihintay lang si Liana. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang paghawak ay hindi na aksidente. Ito ay may intensyon, puno ng init at respeto. Tinuruan mo akong muli kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na journalist. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi sa pagprotekta sa mga taong nasasaktan nito. Pero higit pa doon, huminga siya ng malalim. Tinuruan mo akong muli kung paano magtiwala at kung paano mag-alala para sa ibang tao nang higit pa sa sarili ko. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko, Liana Santos. Ang mga salita niya ay tila isang balsamo sa lahat ng sugat na iniwan ni David sa puso ni Liana. Pagkatapos ng lahat ng ito, tanong ni Mateo, ang boses ay halos pabulong. Matatakot ka pa bang sumubok ng isang bagong simula? Tumingin si Liana sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ni Mateo. Ang takot na dating laging nasa likod ng kanyang isipan ay wala na. Napalitan na ito ng pag-asa. Napalitan na ito ng isang bagong uri ng tapang, ang tapang na muling magmahal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nasangiting totoo at walang bahid ng nakaraan. Makalipas ang 6 na buwan, ang bake shop ni Liana ay hindi na lang isang simpleng tindahan ng tinapay. Naging isa itong maliit na simbolo ng pag-asa sa kanilang komunidad. Ang kwento ng kanyang katapangan ay kumalat. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa isang magandang artikulo na isinulat ni Mateo. Ang mga customer ay dumarating hindi lang para sa masarap na ensaymada, kundi para na rin makita ang babaeng tumayo laban sa isang makapangyarihang pamilya at nanalo. Isang maaraw na Sabado ng umaga, abala si Liana sa pag-aayos ng mga display sa counter. Ang dating kaba sa kanyang mga galaw ay napalitan na ng isang kalmadong kumpiyansa. Si Maya, na mas masayahin ngayon kaysa dati, ay abala sa paglalagay ng icing sa mga cupcake. Ang maliit niyang dila ay nakalabas sa konsentrasyon. "Mami, tingnan mo, ang ganda!" Proud na sabi ni Maya. Ipinapakita ang kanyang obra maestra na may kulay rosas na frosting. "Ang ganda nga, anak," nakangiting sabi ni Liana, pinupunasan ng kaunting icing sa ilong ni Maya. "Siguradong magugustuhan yan ni Tito Mateo mo." Sakto namang tumunog ang kampana sa pinto. Pumasok si Mateo, hindi na may dalang mga dokumento ng kaso, kundi isang bouquet ng mga simpleng bulaklak ng daisy. Ang benda sa kanyang noo ay wala na. Ngunit nag-iwan ito ng isang maliit na peklat, isang permanenteng paalala ng kanilang pinagdaanan, isang marka ng karangalan. "Tito Mateo." Masayang sigaw ni Maya at tumakbo para yakapin siya. "Para sa pinakamagagaling na baker sa buong San Mateo," sabi ni Mateo. Inabot ang bulaklak kay Liana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang saglit, tila sila lang ang tao sa loob ng tindahan. Ang simpleng pagpapalitan ng ngiti ay mayroon ng lalim ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ipinakita ni Mateo ang isang kopya ng isang magazine. Sa pabalat, ang pamagat ay higit sa balita.
Mga kwento ng ordinaryong Pilipino na may pambihirang katapangan. Nalatala na, sabi niya. Ang artikulo niya tungkol kay Liana ay hindi lang basta isang balita tungkol sa krimen. Isa itong kwento tungkol sa lakas ng isang ina, sa kapangyarihan ng pagtulong at sa liwanag na kayang ibigay ng isang tao sa dilim. Nag-resign na siya sa pagiging freelance investigative journalist at tinanggap ang alok bilang features editor sa magazine. Pagod na siyang maghukay ng mga kasamaan. Gusto na niyang magsulat tungkol sa kabutihan. Nang hapong yon, pagkatapos magsara ng bake shop, dinalaw nilang tatlo si Aling Flora. Hindi na ito nasa ospital, kundi sa isang maliit at magandang bahay na may hardin na puno ng mga sampagwita. Ang bahay na ipinundar nito kasama ang yumaong asawa. Nakatanggap ng mas magaan na sentensya si Clarissa, probation at community service dahil sa kanyang kooperasyon. Siya na ngayon ang nag-aalaga sa kanyang ina. Nakita nila si Clarissa at Aling Flora na magkasamang nagdidilig ng mga halaman. Ang dating takot sa mga mata ni Clarissa ay napalitan ng kapayapaan. Ang pagkakasala ay naroon pa, ngunit natatabunan na ito ng pagkakataong makabawi. Nagyakapan sila, isang yakap ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng isang bagong simula para sa kanilang pamilya. Mula doon, nagmaneho sila papunta sa lugar kung saan laging nagtatapos ang kanilang mga espesyal na araw, sa tabing dagat. Habang pinapanood nila si Maya na nagtatampisaw sa papalapit na mga alon, naupo si Liana at Mateo sa buhanginan, magkatabi. "Masaya ako, Mateo," mahinang sabi ni Liana. Ang tingin ay nasa malawak na karagatan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko, buo ako at ligtas. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng ginintoang kulay sa kanyang mukha. Dahil matapang ka, Liana, dahil pinili mong harapin ang dilim. "Hindi ko yun magagawa kung wala ka," sagot niya. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. "Hindi ko rin magagawa kung wala ka." Sa paglubog ng araw, sa harap ng walang hanggang dagat, hinarap ni Mateo si Liana. Walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging sinseridad. "Liana Santos," sabi niya, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. "Noong una kitang makilala, hinahanap ko ang isang magandang kwento. Pero sa'yo ko pala matatagpuan ang pinakamagandang kwento ng buhay ko. Payagan mo sana akong maging bahagi ng susunod na kabanata ng sayo." Hindi na kailangan ng mga salita. Tumango si Liana. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang muka at binigyan siya ng isang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang panganib, ang pag-asa, ang pagkakaibigan, at ang pangako ng isang bagong umaga. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa kanluran, isang bagong araw naman ang sumisikat para sa kanila. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng katapangan, tiwala, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag.